Sa kasalukuyan, karamihan sa mga senyales na nakikita natin sa mga kalsada, tulay at iba pang pampublikong lugar ay nasa wikang Ingles. Ang pangunahing dahilan nito ay ang malawakang paggamit ng wikang Ingles bilang isang international na wika para sa komunikasyon. Bagamat may benepisyo ang paggamit ng wikang Ingles sa international na komunikasyon, mahalaga pa rin ang pagpapanatili at pagpapalaganap ng wikang Filipino. Sa kasalukuyan, ang mga negatibong pangyayari sa wikang Filipino ay kinabibilangan ng pagkawala ng interes ng mga kabataan sa pag-aaral nito, dahil na rin sa mas mabilis na pag-angkop sa wikang Ingles. Dagdag pa rito, ang dominasyon ng wikang Ingles sa media at teknolohiya ay naglalagay sa panganib ang pagkakaroon ng sapat na paggamit at pagpapalaganap sa wikang Filipino. Kaya naman ay nagsagawa ng isang panlipunang eksperimento ang mga kalahok upang matukoy kung gaano kabihasa ang mga millennials sa ating wika. Ano ang Tagalog ng charger? Hindi ko alam. Website? Hindi rin po. Hindi ko alam. Website pa rin? Pero iba yung spelling? Hindi ko din po alam. Email? Hindi rin. Hindi ko alam. Mas lalo hindi ko po alam. Hindi po. Headset? Hindi rin po. Atinig or Pablo? Hindi ko rin po alam. Hindi ko rin alam. Hindi rin. Bakit hindi nyo masyadong alam ang tawag ng mga gamit na iyon sa Filipino? Siguro dahil hindi ako pamilyar sa mga salitang ngayon sa Tagalog. Kasi hindi ko madalas narinig ang mga salitang ngayon sa araw-araw. Hindi rin ako pamilyar sa mga salitang ngayon. Kaya hindi ko alam kung ano ang mga salitang ngayon. Siguro dahil mas laganap ito sa Ingles or hindi masyadong nagagamit ng mga salitang ito sa Tagalog o Pilipino. Kasi naman po, hindi naman po pinakilala yung mga salitang iyan, kaya hindi ko po, sa sarili ko, hindi ko po talaga ito. Nilalayo sa salitang Pilipino dahil kadalasan nilatawag Isa ang wikang Filipino sa napakaraming wika sa mundo. Nagsisilbi itong daan upang ang bawat Pilipino ay makapagtalastasan sa isa't isa at maibigay ang kanilang mensahe, opinyon ng mga bagay na nais iparating sa isa't isa. Bagamat napakaraming dialekto sa Pilipinas, ang wikang Filipino ang napili upang gawing wikang pambansa, wika ng bayan at wikang pananaliksik. Ang Pilipino bilang isang wikang pambansa, ito ay nagsisilbing gabay para sa bawat Pilipino na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas na magkaunawaan sa kabila ng iba't ibang mga dialekto. At bilang isang wikang pambansa, ito ay itinuturo sa lahat ng paaralan sa Pilipinas. Pinag-aaralan ito sa layunin na mahasa ang bawat Pilipino sa paggamit nito. Ginagamit din ito sa pagsasagawa ng mga batas sa bansa. At ito rin ay nagsisilbing simbolo ng ating bansa at ating sariling kultura. Ang pagsasalita ng wikang Ingles ay hindi patayan ng katalinuhan ng isang tao. Ang kakayahan ng isang individual na makipagkomunikasyon sa iba't ibang wika ay nagpapakita lamang ng kanyang kakayahang magadapat matuto. Ngunit hindi ito nangangahulugang mas matalino siya kaysa sa iba. Ang mahalaga ay ang pagpapahalaga at paggamit ng sariling wika
dahil ito ay bahagi ng ating kultura at identidad. Hindi naman masama ang gumamit ng ibang wika basta't hindi kalilimutan ng ating sariling wika. Ang bilingualismo o kakayahan sa dalawang wika ay maaaring magdulot ng mas maraming oportunidad at kaalaman, ngunit ang pagmamahal sa sariling wika ay hindi dapat kalimutan. Sa ganitong paraan, nagiging balanse at makabuluhan ang ating paggamit ng wika. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Tangkilikin ang ating sariling wika. Wika ng pambansa, ang gamit kong salita. Tangkilikin ang ating sariling wika. Bayang kong sinilangan, Tangkilikin ang ating sariling wika. lagi ang Ating tangkilikin ang ating sariling wika. isang Pinoy sa puso't Tangkilikin ang ating sariling diwa, wika. Pinoy